Ayan. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Ayan, so sobrang init. Sakto pa lang naman po, parang mamaya po. So, yun, so, para po tayo ay hindi na magtagal, dumako po tayo sa ating tithes and offering. And ang topic po natin ay pinamagatang, what does God do with your gift? O, ayan, sa Tagalog po, ano po yung ginagawa ni Lord sa ating mga kaloob? So, yun, so, baka po marami sa atin, ang naiisip natin ay ang ating pagka-tithes and offering ay para lang sa pagpalain tayo ni Lord or para lang sa ating sariling pangailangan. Ayun, so, pero hindi po, ayun, so, ang ating tithes and offering po ay ginagamit din ni Lord para mapagpala yung ibang tao sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering. Ayun, so, syempre, para din po, para ma-fulfill yung purpose ni Lord, especially sa vision ng ating church. Ayan, so, meron po tayong verse, so, wala tayong PowerPoint. Ayan, so basahin ko na lang po, 2 Corinthians 9 verse 8. Sabi dito, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. Ayan, so malinaw po na binanggit sa ating verse na minsan talaga si Lord ay nagbibigay talaga ng higit pa sa ating pangangailangan dahil gusto niya na ma-bless natin yung ibang tao at mapapag-provide din tayo sa ibang tao. Ayan, so sa pamamagitan po ng ating pagiging tapat sa tithes and offering ay nakakapag-provide po si Lord syempre sa pangangailangan ng ating church, sa pangangailangan natin mismo, at syempre nakakapag-provide din tayo sa ibang tao. Ayun, so example na lang po kapag may mga ka-churchmates tayo na namamatayan, ayun, so nakakapag-provide tayo sa kanila or nakakapag-help tayo sa kanila financially. Ayan, so makita po natin dun sa pagta-tithes and offering natin, yung nilalagay natin sa sobra ay isang seed or isang butil, ayan, na magre-reach talaga siya ng harvest para sa atin, ayan, para sa ating church, and syempre para din sa ibang tao. Ayan, so bago po tayo dumako sa ating prayer, ayan, konting paalala lang po bilang ushering, ayan, ayan, so bilang ano po, sa ating mga sobre, wag po natin itupi sa 35 yan, no? Ayan, so, wag po natin maaari, wag po natin gamutin ang ating sobre at hanggat maaari, wag po tayo mismo sa sobre magsusulat ng pangalan. Ayan, so meron po papel dyan sa loob. Doon po tayo magsusulat ng ating pangalan and please papakilagay po yung amount. Ayan, kasi po nire-record natin yan at pinag-pray po natin yan. Ayan, so, kung may mga prayer request din po kayo, pwede nyo isulat dun sa likod ng papel. Ayan, so, ayun po ang ating message sa ating tithes and offering. Kaya po itaas natin ang ating mga kaloob at ating pong ipanalangin. Sige po, let's pray. Lord, maraming pong salamat, O God, sa mga pagpapala, Panginoon, na binibigay mo sa amin, O God. We pray, Lord, na makita ng bawat isa sa amin, O God, na maging tapat kami, Panginoon, sa pagkakaloob sa iyo. Panginoon, makita din namin, Lord, na yung aming pagta-tithes and offering ay para mapagpala din yung ibang tao, hindi lang para sa amin. Dahil naniniwala kami, Lord, na ang gusto mo ay mapagpala din ng ibang tao, Panginoon. Tulungan mo, Lord, yung bawat isa sa amin na magkaroon ng heart, Panginoon, sa pagiging tapat sa pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng heart, Panginoon, na mag-bless sa ibang tao, Panginoon. Salamat, O God, patuloy kang pangaliwalhati sa aming mga finances, Panginoon, sa lahat ng aspects ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo naman sa harap at nilagay po natin ang ating Lord, blessed be the name. Alam back I'm so blessed. Yes.
And sige po, pinagawagan ko po yung ating worship team. Tayo muna po ay mag-worship bago po tayo dumako sa message. Sige, malapit na po tayo. Worship po. Amen. Hindi tayo papahadlang, di ba? Amen. Ayan, so good morning po sa ating lahat. Ayan, nakakalapag ako yung hinihingi ng pasensya, lalo na sa mga bago nating nakasama. Kung kayo mag-alala, hindi po ito lagi yung nangyayari. Kaya lang din namin na-experience to, wrong outfit pa nga tayo dyan. Wala wrong outfit today. Kaya natin makalimlim kanina. Ayun. Pero okay lang yan. Actually, medyo related sa nangyayari sa stage natin. So, sino po sa atin yung habang inaayos po ng ating worship team, sino po sa atin yung gusto mo namang magtagumpay kaso ang daming hadlang? Amen. Meron akong picture kaya lang wala tayong PowerPoint. Dito sa picture ko, nakalagay doon, your plan, may isang dito, lalaki na nagbabike. Nandito yung finish line. Yun yung plano. Gabay lang siya, sali siya sa laban, tapos mananalo siya. Yun yung plano niya. Kaso, along the way, ang totoo pala, in reality, marami palang, siya, magdadaanan. Kung makikita niyo yung picture dito, merong, ano ba to? Merong barbed wires. Tatawid pala siya sa apoy. Tatawid pala siya sa dagat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Pareho tayo. Ako din dumadaan dyan. So lahat tayo dumadaan talaga sa testings. Pero ngayong umagang to, ang mensahe para sa atin ng Panginoon, siya ay nagtagumpay para tayo ay maging tagumpay din. Amen.
Patik. I see His love and mercy. Washing over all our sins. Meron ah. Watching over all our The sins. people say, The people say. The people say. sabay-sabay po natin umitin. Hosanna! Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. I see a generation. I see a generation rising up to change the ways with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival. I see a new revival. Staring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna to the King. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Kay Pasel na lang. Kay Pasel. Palipat natin kay Pasel. This Jesus, we lift your name. Jesus, you are our King, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bumaba ka dito sa lupa, Panginoon, Kipasem na lang, at Alex. sumakay ng asno. Pero sa muli mong pagbabalik, ikaw ay sasakay sa puting kabayo, Panginoon, ay pinapahayag sa buong mundo na ikaw ay mananagumpay. At kukunin ang mga anak mo na nagpapatuloy sa katagumpayan dahil sa iyo at para sa iyo, Panginoon. Jesus Christ, patuloy ka namin ini-exalt sa aming kalagitnaan, Lord. Hallelujah. Mainit man ngayon, Panginoon, pero wala kami sa impyerno, God. Salamat, Panginoon. Ito ay dahil sa katagumpayan mo sa krus. Ito ay dahil pinagtagumpayan mo ang kamatayan, Panginoon. Hallelujah, upang maranasan namin ang buhay na walang hanggan. Patuloy kaming sasamba sa iyo kahit na ano yung nararamdaman namin, kahit ano yung nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Patuloy namin iaalay sa iyo ang aming buhay. Jesus Christ, kung paano mo inalay ang buhay mo para sa amin, Panginoon. Lord, I pray ngayong umagang to, Panginoon. Una sa lahat, we pray na maging maayos, Panginoon, yung aming kondisyon sa oras na to. Huwag mong hayaan, Lord, na maging uncomfortable ang bawat isa, Panginoon. Ayusin nyo nga po, Panginoon. Patuloy ka magpadala ng mga anghel mo, Panginoon, upang kausapin ang mga tamang tao, upang maayos, Lord, ang kuryente na ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, O God. Hallelujah. And maging focus po kami, Panginoon. Patuloy kami makinig, patuloy kami hindi magpahadlang, Panginoon, para ma-receive namin yung word mo, Panginoon. Walang maging hadlang, Lord. Itinalaga mo yung word na to para sa araw na to, Panginoon. At itinalaga mo ang buhay ng bawat isa na dumalo sa gawain na ito, Panginoon. Dahil ito ay para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Open our heart.
nakikita ka sa amin, hindi mo kinalulugdan. Patawarin niyo po kami, Lord God. Kami nagsisisi sa aming mga kasalanan. We want more of you. We want you, Jesus Christ. Help us. Help everyone. Help us to overcome, Panginoon. Kung paano ka naging overcomer din. Kung paano ka naging conqueror, Panginoon. Maging conquerors ang bawat isa. Lord, I pray for everything, Panginoon, ngayong umagang ito, na maging malakas ulit, Panginoon. Yung mga pinanghinaan ng loob ay maging matapang ulit, maging excited ulit, maging passionate ulit. Hindi na maging mahadlangan, Panginoon. Maging unstoppable, Lord God, sa paglakad sa kalooban mo, Panginoon. Hallelujah, dahil ang kanilang confidence ay nasa iyo, Jesus Christ, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo pong isaturate ang bawat isa ng truth ng Word of God, Panginoon. Hallelujah. Dahil yun ang katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Lahat na nangyari sa buhay namin ay temporary lang. Lahat ng to, lahat ng gawa ng kaaway, tinalo mo na sa krus ng Kalbaryo, O God. Salamat sa victory, Lord God, na ibibigay mo. Salamat sa faith, Panginoon, na ibibigay mo sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, sige po tayo ay makakaupo na. So, ang title, ngayon dahil wala tayong PowerPoint, makinig po tayong mabuti. Amen? Amen. Amen. So, sana po may mga notebooks po tayo, masusubukan. Pag walang kuryente, dyan natin naaalala, sana pala may Bible ako na dala, or may notebook ako, may ballpen ako, kasi yung cellphone ko low-bat na. Ayan, so pag may notebook tayo, ballpen, labas po natin. Ang topic po natin para sa araw na ito ay continuation ng last week. So yung last week, naalala natin, in-introduce natin yung pagkakaiba ng rapture at second coming. So sana alam na natin yung pagkakaiba, no? Amen. So sa mga gusto pong malaman ito, balikan lang natin, meron po tayong YouTube channel, Rowan Church Official. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay second coming. Ano daw yung pag-uusapan natin ngayon? Second coming. Ayan. So, by the way, salamat. Welcome po pala dun sa mga bago nating kasama. Nakita ko sa sila dito. Welcome po sa mga hindi po nakakilala sa akin. Sino ba yung magandang nasa harap na yan? Ano po, ako po si Pastora Bertel Garcia. Ayan, ako po ang nagpapastora po dito sa church. Marami po akong co-pastors. Nasa likod lang sila. Ayan, so sige po, diretso na po tayo. Ang title po natin ngayon naman, ngayong araw na to ay Triumphant and Holy. Triumphant and Holy. Pastora, anong spelling? Okay, Triumphant. Ayan, Triumphant and Holy. Ayan. Dito sa ganitong gawain, pwede tayo magkopyahan. Tapos kulang bawal, pero dito pwede tingnan yung notes ng katabi niyo kung meron na natin nag-guess agad. Okay, so ang title natin ay Triumphant and Holy. Under to ng series, punta na tayo sa objective. Ang objective ng The Return of the Conqueror, kasi yun yung title ng ating buong series. Ano daw po yung title ng buong series? The Return of the Conqueror. Ayan, so buong March, yan po yung pinaka-title natin, The Return of the Conqueror. Ang objective nito ay upang makita natin kung paano babalik si Jesus. Oh, thank you. Ayan, sa second coming at makapaghanda. Ayan, sino gusto maging ready sa pagbabalik ni Jesus Christ? Amen. So usually, di ba, pagka may pinaghahandaan ka, inaalam mo kung ano yung mga mangyayari. Tama ba? Hindi ka basta, para mag-aabang tapos hindi mo alam kung ano yung inaabangan mo. Tama po ba? Kaya yan, ito yung gustong ipaalam sa atin ng Panginoon kasi hindi naman natin alam kung kailan siya darating. Unlike sa mga ibang okasyon na alam natin, sige nga, ano yung pinakamalapit na okasyon na pinaghahandaan mo? Birthday. Ano daw po? Yung iba, ano yun? Holy Week. Wow, ayan. Sa iba po? Graduation. Ayan, mga students, mga manis. Ayan. So lahat yan, alam mo yung date eh. Kaya, di ba, okay, hindi mo na ako magre-ready. Yung iba dito, mga nagkakraming eh. Pag malapit na, doon na lang maghahanda. Di ba? Doon lang kahanap ng pambili, ganyan. Doon na lang mag-iisip. Pero yung second coming kasi, wala nakakaalam. So, hindi mo alam kung kailan darating. Kaya dapat lagi tayo ready. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, dapat ready tayo. Dapat ready tayo. Ayan.
So, ito namang triumphant and holy. Ano naman yung point nitong triumphant and holy na to? Ito naman, ang point nito, nasa under kasi siya ng Revelations 19. Makikita natin kung paano babalik si Jesus Christ. At yun ay babalik siya bilang triumphant and holy. Ano yung triumphant? Mananagumpay. Ayan. At holy, banal. Ayan. Ganun yung pagbabalik ni Jesus. Ngayon, iisa-isahin natin kung paano yun. Or saan natin kinuha. Pastora, saan mo ba kinuha yung reference mo? So, buksan po natin Revelations 19 verse 11. Ayan, makibuklat po tayo. Revelations 19 verse 11. So, ngayon, dahil wala tayong PowerPoint, at gusto ko malaman kung talaga nakikinig ang lahat, kayo na po ang magbabasa sa mga Bibles ninyo. So, sino na po ang nakakita? Revelations 19:11. English muna. Taas nga po kamay. Sino nakakita po? Pwede akong tulungan? Ayan, sige, Angeline. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. Thank you, Angeline. Sa Tagalog, sino po nakakita sa Tagalog? Ate Delma. Pagkatapos nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, pagkat matuwid silang pumatol at makinig. Ate Delma. So ito yung karugtong, di ba nung nakakaraang series natin, yung Heaven's Joy, pinag-usapan natin yung Revelations 19. So ito yung karugtong. Ito na yung nakita ni John. Sino yung nagsulat ng Revelations po? John. Si John. Ayan. So ano nangyari? Hindi binuksan ang langit para papasukin si John, pero parang palabasin si Jesus. Merong lumabas sa langit. Di ba nung una, si John yung pumasok, pero dito merong lumabas. At sino yung lumabas? And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat. Merong isang puting kabayo na lumabas, at may nakaupo dito. So ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay ang puting kabayo. Ano daw pong pag-uusapan natin? Puting kabayo. Puting kabayo. Alam niyo po ba na may ibig sabihin pala ang puting kabayo? Sino nakakita ng puting kabayo? Wow, talaga? Ako hindi pa eh. Ang ganda. Oh, ayan. Okay. Alam niyo ba may symbol pala yung puting kabayo? Sa Romans po, ang simbolo ng puting kabayo, sumisimbolo ito na mananagumpay ang isang Roman general at sasakay siya doon. Tapos ipaparada niya yung mga natalo niya. Ganon, di ba? So, sa Rome, di ba sa Rome, sino nakakaalam na ang Roma talagang maano sa digmaan? Talaga nakikipagdigma sila, nananakop sila. Kaya nga nagkaroon ng Roman Empire. Di ba po? Nakatulala kayo sa akin. Naintindihan niyo pa ba ako? Amen. History pinag-usapan natin. Kaya pala hindi ko maintindihan. History. Joke lang. Araling pantipunan kung ano pa man. History. So yung Roman Empire, ang dami nilang na-conquer. So pagka may na-conquer silang lugar, ang ginagawa nila, yung mga hari nung na-conquer nila, pinaparada nila yung mga nakuha nilang mga ginto, mga ari-arian. Pagpasok nila ngayon sa bayan nila, pinaparada nila. Kaya yung mga tao, papalakpakan sila, tuwang-tuwa sila. Kasi ang galing-galing ng Roman general na yun. Na natalo niya, nakuha niya yung mga enemies, yung mga kaaway. Nagets po natin? At nakasakay siya sa puting kabayo. So yun yung pinapakita, parang pinapakita niya sa lahat na ako isang mananagumpay. Natalo ko tong mga to. So sino yung mga, syempre yung mga natalo niya, hindi naman yun basta-basta pipitsuging mga general yun, mga hari, ng iba't ibang lugar. Pero tinalo, napakagaling ng Roman general na yun para matalo niya yun. Amen? So gano'n yung ginagawa sa Roma. At alam nyo ba, nagkaroon din ang gagawin ni Jesus Christ sa muli niyang pagbabalik. Di ba naalala niyo dati, nung pumasok siya, nakasakay siya saan?
Pumasok siya sa Jerusalem. Ano sinasakyan niya? Very good. Ano yung asno? Donkey, di ba? Donkey lang, ano lang siya, mapagkumbaba. Ano lang, parang pinapakita niya na nandito ako para maglingkod, nandito ako para magligtas. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na. Naparito ako para talunin ang mga kaaway. Nandito ako para wasakin ang mga gumagawa ng kadiliman. Nandito ako para parusahan ang mga hindi sumusunod sa akin. Ang mga rebelde, ang mga nagpapatuloy sa kasalanan. At kukunin ko yung mga mananagumpay, yung mga nagpipilit na magtagumpay, yung mga pinagsusumikapan. Tingnan mo kayo katabi mo? Siya ba yun? Yung mga pinagsusumikapang lumaban. Kahit pagod na. Dapat lang. Kahit ang hirap, kahit ang daming sacrifices, sumusunod pa rin siya kay Lord. Yan yung mga kukunin niya. Amen. Sino gusto makuha ng ni Jesus Christ? Amen. Sino gusto iparada ni Jesus Christ? Mga tinalo niya. Ikaw na lang. Amen po. And so tingnan po natin, alam niyo na sa Colossians 2:15 ito. So sa lahat ng mga may Bible, nakibuklat po tayo, Colossians 2:15 o Colosas 2:15. Sino po may Bible? Ito naman ako sa likod. Pwede niyo ba akong tulungan? Colossians. O nasan yung Colosas? Kaya tayo sa church, alam niyo, nagpapamemorize tayo ng books of the Bible. Eh. Sige, Paul. Colossians 2:15, in having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ang ganda ka, sa nosebleed yung iba. Ayan, salamat Kuya Paul. Sa Tagalog naman tayo. Sino po naka-open ang Tagalog? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkakaroon. Ayan, naintindihan na natin, ano? Pwede natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo naman kayo mga kaya. Tuloy, ayan na, si Jesus Christ pinaparada yung mga walipin sa'yo, yung mga tumali sa'yo. Anong klaseng palakpakan ang ibibigay mo? Amen. Parang ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Magtatagumpay tayo. Amen po? Amen. Kaso, sabihin mo sa kabila naman, kung susuko ka, wala kang papalakpakan. Magkabalik ng Panginoon, di ba? Okay, so bukod sa triumph, ano yung nakita natin? Holiness. Another representative ng puting kabayo. Anong kulay daw ng kabayo? Puti. Ay ang pagiging banal. Spotless, unblemished. Amen po? Amen. Amen. Ayan. So, basahin ko na dito 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa makikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot kasi maraming tumutulig sa kay Jesus Christ. Alam naman natin lahat na banal ang Panginoon natin, amen. Siya'y walang kasalanan. Ito, malinaw niyang sinabi na siya ay banal. Hindi nagkasala si Kristo. Ano daw po? Hindi nagkasala si Kristo. Amen. Pero ano yung sinasabi ng mga tao sa Kanya? Nalala ko yung message ng Disciples Night. Sino umattend ng Disciples Night? Kaya sabi ko, connected yung message namin eh. Kasi ano yung sinasabi nila kay Jesus Christ? Na siya daw ay isang bading. Alam niyo ba yun? Na merong mga pinoportray na bading siya, merong pinoportray na yun nga, the last temptation of Jesus Christ, na natutukso daw siya kay Mary. Alam niyo sa Da Vinci Code, ano yung sinabi sa kanya? May anak daw sila ni Mary. So, natutungisan yung holiness ni Jesus Christ. Yun yung ginagawa ng kaaway.
Para ano mangyari? Para hindi tayo magtiwala sa Panginoon. Kailangan kasi banal para maligtas tayo. Alam naman natin ito. Pero ganun yung ginagawa ng mga tao kay Jesus Christ. Niyuyurahan yung imahe ng Panginoon. At isa pang nakakalungkot dito, alam niyo po, hindi lang yung kay Jesus Christ mismo, pero sa panahon ngayon, makinig ko kayong mabuti, yung mga Kristiyano na dapat lumalakad sa kabanalan, pero lumalakad sa kasalanan, kaya maraming natitisod. Kaya sasabihin ng iba, bakit ako aaten sa church na yan? Bakit ako makikinig dyan? Bakit ako magpapaka-Christian? Yung kaibigan ko nga, Kristiyano, ganito yung ginagawa niya, pareho lang kami. Baka nga mas magaling pa ako, baka nga mas banal pa ako sa kanya Nakuha po natin. Natudungisan yung pangalan ng Panginoon natin. Alam niyo po, lately lang, meron akong kung nabalitaan niyo yun, merong isang worship leader na ng rape? Ano yun? Bakit ganon? Di ba po? Paano nila nagagawa yun? Tapos merong isang pastor na sobrang sikat na pastor, hindi na po ako magpapangalan, na meron siyang dinidisciple na isang celebrity. Tapos ngayon, nai-issue siya na meron siyang extramarital affair. So bakit gano'n? Ano yung nangyayari doon sa atin? Natutungisan na dapat banal si Jesus Christ, dapat banal ang Christian, pero dahil gano'n sila, dahil gano'n yung ginagawa nila, ano nangyayari? Ganyan ba yung mga Christian? Ayoko na, pare-pareho lang naman kami. Nasasabihan yung mga Kristiyano, self-righteous nyo naman. Ano kayo, banal? Napaka-judgmental nyo naman, kay ganito nga kayo. Tapos ay may mga comments nila, ako nga may kakilala, hindi mo masisisi yung mga tao Kasi may nakikita sila Pero hindi dapat ganun. At sa huli, sa pagbabalik ng Panginoon, papatunayan niya yun. Banal ako, at ang mga tinawag ko ay banal din. Kasama ka ba dun? Amen. Kung nung mga nakakaraan, nagko-compromise tayo, ito yung wake-up call sa atin. Amen po? Amen. Na dapat kasama tayo dun. Amen po? Magpakabanal tayo dahil ang Diyos natin ay banal. Be holy, because I am holy. Amen. Nakalagay yun sa Bible. I-reflect natin ng tama ang Panginoon. Amen po? Maghikayat tayo sa iba na mamuhay sa kabanalan para sa Panginoon dahil yun ang tama para sila din ay maging banal at piliin din yung kabanalan. Yes. Amen po? Ang sarap naman yung sasabihan ka, uy, bakit ka ba ganyan? Bakit ba hindi ka namumobya? Yes, nag-aaral. Bakit ba hindi ka nag-kickback sa mga nagtatrabaho, di ba? Bakit hindi ka namumuha ng gamit ng mga boss o ano man? Bakit hindi ka nandadaya? Di ba? Bakit ka ba nagbabasa ng Bible lagi tuwing umaga? Bakit lagi ka sa church? Di ba? Ba't ganyan ka? Ba't ang bait mo? Bakit nagpapatawad ka pa rin kahit na ang dami ng ginawang kasalanan sa'yo? Bakit ganyan? Alam mo bakit? Kasi banal yung Diyos ko Gusto ko maging kagaya niya. Ginagawa niya akong kagaya niya. At dahil doon, nagiging maayos yung buhay ko. Minsan, kahit hindi nila itanong sa'yo, sa totoo lang, nakatingin po sa inyo ang mga tao. Sa ating lahat. Nakatingin sila sa atin. Hindi pa nila sabihin. Pero meron na sa kanilang humahanga sa pagsunod mo sa Panginoon. Meron akong ikukwento. Minsan umattend ako ng isang core group, nag-visit ako sa kanila. Sabi ko, uy, nandito siya ngayon, hindi ko na sasabihin kasi, no? Tapos, sabi ko, uy, buti nagtuloy-tuloy ka. Nagtutuloy-tuloy kasi siya. Nawala siya sa Lord. Tapos bumalik siya. Nagtutuloy-tuloy siya. Na-amaze ako sa kanya. Tapos alam niyo kung ano yung sabi niya sa akin. Kasi meron akong nakita sa isang church. Kilala ko siya dati. Pero ngayon, uma-attend na siya. At hindi lang yun, dala pa niya yung buong pamilya niya. Na-inspire ako sa kanya. Pero hindi sila close. Ano yung point ko? Huwag niyo nang hulaan kung sino yun. Ano yung point ko? Merong nai-inspire sa pagsunod niyo po sa Panginoon. Amen. Pagpatuloy mo yan.
Sabi mo sa katabi mo, pagpatuloy mo yan. Be triumphant. Be holy. Amen. Ayan. Kaya, yun po ang ating application. Number 1, stay triumphant and stay holy. Bakit stay? Ano ba yung stay? Manatili. Manatili. Alam mo kung bakit? Kasi naniniwala ko, ang isang Kristiyano, nagtatagumpay talaga. Amen. Nagtatagumpay. Kaya ipagpatuloy mo. Tama ba? Sige nga, ngayon may papagawa ko sa inyo. Simula pa nung kumilala ka sa Panginoon, kahit 19 kopong-kopong ba yan? Sino sa inyo, na simula na nakilala mo ang Panginoon, ay meron kang mga katagumpayang naranasan sa buhay? Taas nga po yung kamay. Taas nga po yung kamay. Meron kang katagumpayan, diba? May problema ka, diba? Na-overcome mo yun. Nagkasakit ka, naka-overcome ka, may mga pagsubok kayo, naka-overcome ka. So kung nangyari yun sa'yo, mangyayari yun ulit sa pinagdadaanan mo ngayon. Basta stay triumphant. Amen? I-claim mo na ang katagumpayan ay para sa'yo. Amen? Amen. Kasi si Jesus Christ ay nagtagumpay para sa'yo. Amen? I believe po sa oras na to, meron sa atin na pinanghihinaan ka na ng loob. Ayaw mo nang lumaban. Worth it ba to? Diba? Parang, worth it ba itong ginagawa ko? Worth it ba na, o kaya yung iba naman sa inyo natatakot? Na parang gusto mong sumunod kay Lord talaga ng bongga-bongga mo ng 100%. Kaso meron kang mga kinatatakutan, may mga limitasyon, may mga, baka kasi ganito mangyari, baka ganyan may mangyari, natatakot ako. Pero alam niyo po, ang laging ending mo, basta nakikita kay Jesus Christ ka, ay katagumpayan. Lagi kang magtatagumpay. Stay triumphant. Amen? Amen. And stay holy din. Naniniwala ako, o kahit anong kasalanang pinaggagawa mo kahapon, o nung isang araw, nung nakilala mo ang Panginoon, meron kang mga tinanggal sa buhay mo. Talaga. Yung iba din naniniwala, sabihin mo sa katabi mo, oo, totoo yun. Sige nga, kwento mo. Konting time, bibigyan kayo ng time. Kwento mo kung ano yung mga pinagtatanggal mo noon kung nakilala mo ang Panginoon. Sige, kwento niyo po. Ano yung mga binago mo? Yung ugali mo ba? Yung vision mo? Vision mo? Yes, vision pa. Sugal, oo, di ba? Yung pagagalitin, di ba? Pwede. Oo, talaga. Bumait ka, di ba? Kahit pa paano bumait ka. Sige pa pagpatawad. Oo, natutong magpatawa. Nice. Kung sa araw may online, ko sure kasi may online, pero pwede nyo i-type dyan kung ano yung mga kabanalan na talagang nilakaran mo. So, huwag mo lang, pakinggan nyo po, pakinggan. So, kung na-experience mo na maging banal, kaya mo maging banal ulit? Amen. Kaya mo, kasi nangyari na yun sa'yo eh. Amen. At yun, naniniwala ako na hindi mo yun ginaya sa sarili mo lang. Naniniwala ako na nung nakilala mo yung Panginoon, nagpakilala din siya sa'yo. Tinulungan ka niya sa kapangyarihan niya, tinanggal niya lahat ng ayaw mo sa sarili mo. Tinanggal niya lahat ng kasalanan, tinanggal niya kasalanan man sa gawa, kasalanan man sa hindi ginagawa. Kasi di ba dati hindi ka naman nagde-devotion, tapos ngayon nagde-devotion ka na. Dati hindi ka naman umaattend ng church, pero ngayon nag-church ka na. Dati hindi ka naman nag-share na gospel, tinatawanan mo pa sila. Ngayon ikaw na yung nag-share na gospel. Ikaw na yung nag-leader. So nagawa mo itong lahat. Bakit? Dahil sa Panginoon. At meron po akong gustong sabihin sa inyo, hindi siya nagbabago. Yun pa rin siya. He's the same yesterday, today, and forever. At kung paano kanya tinulungan noon, hanggang ngayon, biling ka pa rin niyang tulungan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, stay holy. Stay holy. Iwanan na natin ang kasalanan. Amen. Saan ba tayo dadali ng kasalanan? Sa impyerno, di ba? Tsaka yung kasalanan ay may consequences. Hindi man tayo pumupunta sa impyerno kung bakit magulo ang buhay natin, kung bakit naghihirap tayo, kung bakit yung pagsubok parang napakadami, napakalaki, parang hindi na tayo makaalis-alis. Yan lahat ay bunga ng kasalanan.
Amen. So, ayaw ng Lord na manatili tayo dyan. Amen po? Amen. Ayan. So, nilagay ko rin dito, naniniwala po ako na hindi kalooban ng Diyos na sumuko ka. Baka meron sa inyo nagtatanong na, Lord, susuko na ba ako? Lord, ayoko na. Alam niyo po, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us abundant life. Ano yung gusto ng Lord para sa atin? Abundant life. Aba, parang konti na lang. Hindi na siguro nakikinig iba. Ano daw gusto ng Lord para sa atin? Abundant life. Ano yung abundant life? Masaganang buhay. Yan ang plano ng Diyos para sa atin. Amen po? Amen. So kung ano ba yung mga gusto mo nang isuko? Yung pagtatrabaho mo? Ano ba ba? Yung pag-aaral mo? Yung destiny class? Gusto mo na bang sukuhan? Yung pagiging leader mo? Huwag mo susukuan. Kasi dyan ka dadalhin ka yan sa abundant life. Amen? Amen. May mga pagsubok lang, pero malalampasan mo yan sa tulong ng Panginoon. Amen po? Amen. Ayan, at may mga kaaway na pasimuno ng mga hadlang. So, naglagay ako ng note dito, na ito kasi na nakita ko lang habang pinag-aaralan ko yung message. So, ano kaya mangyayari? Isipin mo ganito, sa mga bagay. Sino dito merong gustong sukuan? Aminado siya. Nangihina ka na, parang gusto mo nang sumuko. Sa asawa mo, ganyan. Joke lang. Diba? Sa mga, yung mga bagay-bagay sa buhay. Ayan. Oo, tawang-tawa. Bakit kaya? Okay. Ito daw isipin nyo. Mag-i-imagine tayo ngayon. Mag-i-imagine tayo. Isipin mo, makinig kong mabuti, o makinig na. Isipin mo, paano na lang kung nagpatalo ka? Gawin ko yan. Malagi pa sa lana. Parang impyerno yung isipin mo, na-imagine nyo ba? Kasi madalas na-imagine natin yung maganda eh. Pero ano kaya yung negative consequence kung magpapatalo ka? Paano yung mga anak mo? Diba? Paano yung pamangkin mo? Paano yung plano ng Diyos para sa'yo? Diba po? Paano yung plano ng Diyos para sa kanila? Napipicture niyo po. Sino nakaka-picture sa oras na to? Amen. Paano yung kaligtasan mo? Pag sumuko ka na lang, nagpadala ka na lang. At paano yung kaligtasan nila na nakatingin sa'yo? Paano yung mga members mo? Paano yung mga kinoconsolidate mo, yung mga kinakayuan mo? Paano sila? Nakita niyo po, paano kung along the way, malapit ka na pala sa finish line, ayan na pala, babalik na ang Panginoon. Pero bigla kang huminto, bigla kang umatras, ayaw mo na. Paano si Jesus Christ na naghihintay sa'yo? Paano ang lahat ng ito? So ngayon kung nakikita natin na, ay, ang pangit pala. Ayoko pala nito. Ngayon, imagine mo naman yung mga mangyayari kung magpapatuloy ka. Ano mangyayari sa asawa mo? Ano mangyayari sa mga anak mo? Ano mangyayari kay Jesus Christ? Masayang masaya, I'm sure, very, very sure, na makita ka. Ano mangyayari sa mga members mo? Diba? Ano mangyayari sa mga ipagkakatiwala pa sa'yo ng Panginoon? Ano mangyayari sa church? Nakikita niyo po? Sige nga, ano yung na-imagine nyo? Ano mga mangyayari? Positive naman tayo. Ano yung mangyayari? Mahihain dito. Ano mangyayari? Maayos ang lahat. Magiging masaya ang pamilya. Amen. Magkakaroon ng pag-asa. Amen. Ito naman, mag-i-imagine na lang eh. Ano po? Dito tayo sa likod. Isipin mo kasi ganyan mangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Isipin mo para itong declaration. Na ano ba yung sasabihin mo, it will reflect. Ano daw? Maliligtas. Amen. Praise the Lord. Ano pa po? Bahala na kasi kasama niyo sumunod sa akin. Bulong nyo na lang sa katabi niyo. Sige, sabihin niyo sa kanya. Kasi alam niyo, the more we say it, there's power in the words eh. There's power in Proverbs 18:10.
18:21, death and life is in the power of the tongue. O sige, sabihin mo sa katabi mo, kung ano yung mga nakikita mong mangyayari sa buhay mo pag nagpatuloy ka. Nakitayo po tayong lahat. Ito na siguro, dito na ako mag-end kasi ano ko yung presence ng Lord ngayon. Kasama ko na po yung anak ko. Sige, hanap ka ng kapartner mo. Hanap ka ng kapartner. Tapos, sabihin mo sa kanya kung ano yung mga nakikita mong mangyayari. Kung pipiliin mong i-apply yung stay triumphant and stay holy. Sige. Okay na? Okay, sige. Dali, para makauwi na tayo. Gusto niya pa umuwi. Hindi na nainitan na. O, galaw-galaw. Bigyan mo lang ng time yung isa din magkwento. Parang ikaw lang nag-compress. Saan? Tapos after po niyan, pag-pray niyo po sila. Pag-pray kayo sa isa't isa. Declare niyo na nangyayari yan through Jesus Christ. I believe victory is from the Lord. It is His will for us to be victorious. Pwede ko huwag tawagin si Sister. Pwede ko tawagin po si Sister Nene for online intercessor. Sa mga online po, at salamat sa pakikiisa nyo sa amin. Sorry po, data lang po yung ating load ngayon kasi wala pong kuryente dito. Pero meron po mag-break para sa inyo. Sige lang, take your time to pray for one another.
sa pangalan ni Jesus. Thank you po, Sister Erlinda. Habang nagpe-pray po kayo, nagpe-pray din ako sa Lord. At alam niyo po yung pinakita niya sa akin. Meron po sa atin na, sige po, ano na lang tayo, makinig na lang tayo. Ito naman na po yung last. Meron po sa, parang meron po sa atin na kaya hindi ka makamove on, kaya hindi ka nagtatriumph, or hindi ka nagtatagumpay, o kaya hindi mo nalalakaran yung kabanalan na gusto ng Panginoon para sa'yo, kasi naaalala mo pa rin yung dati. Naalala mo pa rin yung dati na sinubukan mo pero nag-fail ka. Naalala mo yung dati na tinry mo, kaso hindi mo na-receive yung gusto mo sana na mangyari. At yung mga bagay na yun, hino-hold back tayo. Kaya hindi na natin malakaran yung gusto ng Diyos para sa atin. Pero pinapasabi ng Panginoon sa iyo, kung ikaw man yun, ayan, meron po sa inyo din na gusto mo naman maging balasin, gusto mo naman na mag-core group, mag-journey, mag-share the gospel, gusto mo makasunod sa leader mo, gusto mo gawin lahat ng sinasabi sa iyo, pero kasi dati, tinry mo naman nahirapan ka. Kasi dati, nag-core group ka naman, na-reject ka, iniwan ka, nawalan ka ng members. Pero sabi ng Panginoon, sa Isaiah 43:18-19, ito ang sabi niya, ilibing mo sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo ang may gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na to. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus siya eh. Alam niyo kanina na nag-praise and worship tayo, yung Victor's Crown. Talagang sobrang namamangha ako yung sinasabi, oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare to the power of your name. Alam mo, nakita ko lahat ng mga umalipin sa tao, yung kahirapan, yung kasalanan, yung mga bisyo, yung mga, alam mo yung mga tumatali sa ating lahat. Lahat yun ang pailalim sa kapangyarihan niya. Nakita ko yun kanina kung gano'ng kalakas, gano'ng makapangyarihan yung Panginoon natin, gano'ng siya ka-triumphant, gano'ng siya ka-holy. Amen? At yung mga kanina, yung mga pinag-pray natin, yung mga pinag-pray nyo, magagawa natin itong lahat dahil kay Jesus Christ. Amen? Because it is who He is. Diba? Kaya nga, nung sinasabi natin, you are Jesus. Bakit sino ba siya? Kasi si Jesus siya eh. Jesus yan eh. Diba? The name above all names. The King of Kings, the Lord of Lords. The power of God overcame death and hell. The one who loves us. The one who sacrificed His life for us. Si Jesus lang naman yun. At si Jesus na yun ay kasama mo. Kasama mo, magtatagumpay ka dahil nasa iyo ang Panginoon. Amen po. Sige po, bago tayo umuwi, sino po sa atin gusto i-declare kung sino si Jesus sa buhay niya? Sino sa atin gusto i-declare na magtatagumpay siya dahil kay Jesus Christ? Amen. Awitin po natin nakapit na to. Sa the anthem, yung chorus niya. You have won the victory. Hallelujah.
seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po sa oras na to, gusto ko sana ng ikat, pero may pinapalit lang sa akin ng Lord. Kung meron man sa atin na hindi mo nahari si Jesus Christ, at ngayon gusto mong magpatuloy sa buhay mo na si Jesus Christ na ang hari mo, the risen King, siya na yung susundin mo sa buhay mo. Kung ano na yung sasabihin niya, yun na yung gagawin mo. Kung ano yung ayaw niya, hindi mo na gagawin. Kung ano yung gusto niya, yun na yung gagawin mo. The floor is open para sa'yo to commit your life to Jesus Christ. Sige po, hindi ko kayo ililip sa oras na to, pero kayo mismo ang manalangin sa Panginoon. Sige po, pikit lang po natin ang ating mata, sabihin natin to sa Panginoon. Pwede kang humingi ng tawad, Lord, patawarin mo ako. Ako yung hari ng sarili ko. Kung may ibang tao o bagay, pera, yung nagiging hari natin. Pero right now, Lord, salamat na pinakita mo sa akin. Lord, na wala nang ibang hari na mas hihigit sa'yo. Gusto kong sumunod sa'yo. Sige, personally, sabihin mo yan sa Panginoon. Ano yung mga commitment na gusto mong sabihin sa Kanya? And invite Him in your heart. Sige po, invite mo lang siya sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang hari ng buhay mo. Thank you, Lord. Ang iyong pag-ibig ay sagad, ang iyong kahabayan ay sagada sa bawat isa. Ayaw mo may mapahamak. Ayaw mo may malayo sa'yo. Ayaw mo may mapunta sa impyerno. Ayaw mo na may naghihirap. Ayaw mo na may nasasabukan. Gusto mo, Lord, na naranasan ng bawat isa yung katagumpayan. Yung makasama ka. Thank you, Jesus Christ. Salamat, Lord. Kahit po sa aming mga lingkod mong Panginoon, makita po namin na lahat ay nagagawa lang naman namin dahil sa iyong Panginoon Jesus na nagdadala sa amin from triumph to triumph, from glory to glory. It's all because of you, Jesus. Huwag kaming manangan sa aming mga sariling kakayanan, sa aming talento, sa aming mga gifts na binigay mo, Panginoon. Pero sa iyo na nasa amin, Panginoon. Greater is He that is in us, Lord God, than He that is in the world. It's all you, O God. We are more than conquerors, Lord. But lahat po kami, we are more than conquerors through you, O God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa pagpapala ng iyong mga salita. Salamat na alam ko rin na kapag ngayon ay sumunod ang bawat isa sa iyo, all these things will follow them. Matthew 6:33, seek His kingdom and His righteousness. And all these things, lahat ng mga kailangan ng bawat isa ay susunod sa kanila. Surely goodness and mercy shall follow them all the days of our life. Oh God, salamat, Panginoon, that you will be with us throughout all the ages. Oh God, thank you, Jesus, for your promises. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, sa pangalan ng pinakamakapangyarihan sa lahat, ang aming hari at mga hari at Panginoon at mga Panginoon. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. At amen. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, itaasin natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, lift His countenance upon you and give you shalom, at ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang pakinisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, at ang lahat ay magsabi na Amen! O diba? Nagkakariente na. Malamig tayo po. God bless po. God bless sa mga nasa pangalan. And picture po tayo para may remembrance sa overflow. Sa lahat po ng magpapa-spiritual family class, magpapa-member po sa ROA, maiwan po kayo sa J-ROA.
sorry, wait lang pala. By the way, sa mga di pa po nakaka-uwi, sa mga di rin po nakakaalam, inaayos po kasi natin yung registration po ng ating church. So, sa ngayon po, meron na tayong natanggap na name kasi hindi na pwede yung name natin before. So, ang magiging name na po ng church natin ay Jesus Rock of Ages Church or J-Roa. Ayan. Hindi yung J-Roa na ano, Ayun. Tapos yun po, sa lahat ng gustong magpa-member, official member po ng ating iglesia, maiwan lamang po kayo para meron po magme-message po sa inyo. Ayun. So, ayun lang po. God bless! Again, meeting pa yan pa! Amen! Pati po